Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, how to pass OWA training for Cantonese dito sa Hong Kong. So guys, yung OWA ko is hindi ganun kahirap kasi yung nag-training sa amin is si Sir Ken. Alam niya na may tips ako sa inyo. Kapag yung OWA training nyo is si Sir Ken, medyo kampante kayo doon. Huwag kayo masyadong maghirap sa buhay kasi hindi ganun kahirap yung pagdadaanan nyo sa kanya at walang na fail sa kanya. Kaya yung mga unang first day nyo sa OWA, tapos pag magpakilala na si Sir Ken, medyo kampante kayo. Ang unahin nyo lang dyan is yung number and day, tapos parang yun lang. So, konti lang. Number, day, parang ganun lang talaga. Kaya eto, sisimulan na natin. Kapag kasi guys, sinabihan ka ng amo mo na may schedule ka na for OWA, ibig sabihin yan is meron ka ng amo, nandun ka na, malapit ka na sa pinaka-finish line ng pag-a-apply mo as domestic helper. So, kapag may OWA ka na, ibig sabihin tapos ka na magpidos. Kapag may OWA ka na, pagkatapos niyan, parang yan yung last mo na gagawin. Tapos ka na pagkatapos. Aantayin mo na lang na dumating yung visa mo. Ayan. And yung original na contract. So, kapag naka-OWA ka, or kapag nasa OWA ka na na schedule, andun ka na sa time na pwede ka nang magpahayahay pagkatapos ng OWA mo. Doon ka na makakahinga. And doon mo na medyo matatapos-tapos yung mga gastos mo. So, ang tips ko kung paano nga ba makapasa sa OWA is unang-una, be on time. So, ibig sabihin, kasi kami guys, sa agency kami nag-OWA doon sa isang kwarto na tahimik na walang masyadong magulo para makakapag-focus kami. So, harap namin is yung laptop, nandun yung magti-training sa inyo. So, dapat, ano pa din kayo, be mindful and dapat nandun kayo on time kasi may oras yan ng pagdating doon and pagsisimula ng assessment sa OWA or ng training sa OWA. So 3 days yung training sa OWA and unan yung itatakel is yung mga minor lang muna. So kami guys, nag-training ako, naswertehan ko nung time na yon may holiday, dapat 3 days kami kaso may holiday kaya 2 days lang yung training namin. Malaking bagay sa akin yun, hindi ako nahirapan sa OWA ko. So be on time and then wear proper uniform. So ang required is naka-white polo shirt kayo. So, dapat guys, pag nag-a-apply kayo, hindi pa kayo nakapag-OWA or bumili na kayo ng white polo shirt. Kasi kapag nag-apply kayo, yun na yung gamitin nyo para presentable kayo. So, ako nung nag-a-apply ako, nung nag-interview ng broker's interview, tapos nung nandun ako sa agency nga para makakuha ng amo, so naka-polo shirt ako na white, mas kagalang-galang siya, mas presentable kang tignan, mas malinis kang tignan, lalo kapag naka-ponytail yung buhok mo, malinis ka tignan. Parang feeling ko sa akin, mas magandang aura yun. Ibig sabihin, malinis ka sa katawan, hygienic ka. Kasi doon sa ng amo, paghanap ng amo or pagsiselect, pinapakita kasi or pipicturan kayo, dapat yung kamay nyo is malinis. So, parang doon pa lang, plus points na yun sa inyo. Kaya, tips ko lang din, bumili na kayo bago pa yung OWA nyo ng white na polo shirt kasi kakailanganin nyo yun. Or kahit white t-shirt, ganyan. So, next is, pagdating kasi doon may mga pangalan na ikakabit sa inyo. Ayan. So, ilalagay yan dito kasi pwede kayong tuksuin or sabihin sa'yo, oh, ikaw, Guarin, ano yung ganto-ganto. So, at least, doon is, may idea na kayo. Next is attitude. So guys, bawal bastos kapag nandun ka sa OWA. Bawal kang, dapat pag nandyan sa harap nyo yung laptop na may nagsasalita, focus ka lang dun. Huwag kang makikipagchismisan sa katabi mo. Take down notes hanggat maaari. Listahin mo yung nakalagay kasi ikaw, ano yung ganto, ganyan, ganyan. So, dapat ready ka anytime kasi pwede kang bumagsak dun kapag ilang beses kang pina-recite or pina-answer tas hindi mo nagawa. So, dapat focus kayo. And the next is attitude nga. Dapat wag bossy, dapat wag bastos, be respectful, and then
Tagalog naman yung magte-training sa inyo. So, kaya maiintindihan nyo siya, and use po and opo para at least plus points yung pagiging magalang. Kasi kahit naman gaano ka dyan ka hindi marunong, hanggat yung ugali mo is okay, maaawa sila sa'yo, papapasahin ka nila. So, depende. Sabi ko nga sa inyo, kapag si Sir Ken, medyo kalahati na lang yung kaba na mararamdaman nyo kasi siya yung trainer na pinakamabait sa lahat. So, next, pero yung babae, medyo careful kayo doon kasi nang babagsak yon. And then next is focus kayo sa pag-ano ng mga number. Ayan, so 1 to 100 na number, anuhin nyo yun kasi may mga placard sila dyan na halimbawa yung 59, paano mo sabihin yan? So, sap, gaw. So, ganun guys. So, eto may 1 to 10 ako dito. So, yung 0 is ling, yung tawag niyan. Hindi ko lang alam yung pronunciation, pero meron silang nakalagay doon na high pitch and low pitch. Yung high pitch is yun yung mga 1, 2. Ling, parang pataas. So, yung 3 is middle, yung parang kalma lang, gaw. Pero yung gaw, ayan. So, ibig sabihin yan yung 1, gaw. Ayan, gaw. Ayan, so holeng, ayan, ganyan. So, yung 0 is leng, and then, simulan natin. Yat, number 1, yat, ye, sam, se, look, chat, bat, gaw, sap. So, ang 10 is sap, yung 11 yan is may sap na siya. Kasi sap 10, so yung 11 is sap. Sap, yat, sap ye. So, sap yat kasi 11 is, ang 1 is yat and yung 10 is sap. So, 10 plus 1, so parang sap yat. So, parang idugtong mo lang sila guys, yung sap na number 10 and yung yat. Sap 11 is sap yat, sap ye, sap sam, sap say, sap sap lok, sap chat, sap bat, sap gaw. Tapos, yung 20 is ye, sap. So, yung 2 is ye. Dagdag mo ngayon yung sap sa gitna. Ye, sap. Ayan. Ye, sap. 20 yon. Ang 21 is ye, sap, yat. So, tatlo na guys ha. Bali, ye is 2. And then, yung sap is 10. And then, yung 1, 2, 3. So, tutuluyan ko ba to hanggang 100? Sige, sabihin natin. So, nasa 21 na tayo. Yes up yat, yes up ye, yes up sam, yes up si, yes up yes up look, yes up chat, yes up bat, yes up gaw, sam sap. 30 is sam sap. Sam sap yat, sap sam ye, sap sam sam, sap sam say, sap sam sap sam look, sap sam chat, sap sam bat, sap sam gaw, and then si sap. So guys, hanggang 40 lang tayo kasi ibibigay ko sa inyo kung sino man yung gustong pag-aralan yung itatakel sa OWA. Meron akong copy kasi sinend yun sa akin ng OWA nung nagtitraining ako. So lahat ng pag-aaralan nyo is nasa file na yon. Pwede kayong mag-message sa akin, ibibigay ko siya sa inyo. Marami na ding mga subscriber ko yung nag-aaral doon through sa sinabi ko. So, yung 100 is ang tawag is bak, 1,000 is chin, 10,000 is man. Ayan. So, next is Josan is good morning. Thank you is emgoy kapag may iaabot sa'yo yung isang tao. Kapag pakikisuyo or yung act of service, emgoy yung sasabihin mo. Pero yung kapag binigyan ka ng pagkain, ng pera, yung sabihin mo is doche. Ayan. Ayan, doche. Ayan. So, kapag pagkain or kung ano dyan, doche. Pero kapag lagyan mo ng thank you so much, doche sai. Ayan. So, kung lalagyan mo ng pangalan sa dulo, Doche Kongkong or Doche Shai Kongkong. So, idugtong mo yung pangalan nila sa dulo. Kung sino man yung sasabihan mo, kung si Madam, Doche Shai Madam. So, ibig sabihin, thank you so much, Madam. So, ayan. So, kung sasabihin mong, excuse me, is Emgoy Cheche. Yan. So, Emgoy Cheche. And then,
Ang sapman, kapag nandun ka sa palengke, is 10. Ayan. So, sapman, ibig sabihin yung man is pera. Ayan. And then, sap is 10. So, sapman. Kasi, parati mong may encounter yung sapman na word. Kapag nasa palengke ka, ibig sabihin nun, 10 Hong Kong dollars. So, next is, conversation. Guys, hindi ako nakapag-conversation kasi nga, hindi kami pinag-conversation kasi 2 days lang kami. So, pag-aralan nyo din yan. Kasi, yung babae na nagtitraining sa inyo, kapag babae yung magtitraining, siya yung medyo mahirap. Kasi, yung conversation is i-cover niya ng face mask yung mata nyo. So, hindi nyo talaga makikita. Wala talaga. Kaya, medyo kayo dyan sa conversation. Next is, yung Monday, Tuesday, Wednesday. Ayan. So, sasabihin ko sa inyo. So, wala akong dito, pero laybayat, that is Monday, laybaye, Tuesday, laybaysam, Wednesday, laybayse, Thursday, laybay, Friday, laybaylok, Saturday, and laybayat. Yan, pababa. Yung Monday is laybayat, yung Sunday is laybayat, yung pababa. So, next is dalawa yan pwede kang magsabi sa OWA, pwede kang magsabi ng dalawa yung day nila sa Cantonese. Day to called in Cantonese. Pwede mo siyang sabihin na sengkeyat, ayan, sengkeyat or laybayat. So, pwede yon. So, kung sengkeyat naman is Monday, sengkeyat, Tuesday, sengkeye, Wednesday, sengkeysam, Thursday, sengkesi, Friday, Saturday, sengkelok, Sunday is sengkeyat, pababa. So, kung sasabihin mong yesterday is kamchat. Kamchat. So, tomorrow is tingyat. Ayan. So, yung day sa Cantonese is yat. Okay? And then, yung pronunciation lang guys, galingan nyo. Si Sir Ken is, naglalagay siya ng placards. Yung, halimbawa, sasabihin niya, 74. Paano mo ngayon sasabihin sa akin yung 74. So, sasabihin mo is chat, sap, say. So, ganun. So, dapat mo yun, parang mga 5 na placards na rumble. Tapos, sasabihin mo. So, and then yung weeks is papasaulo yan sa'yo. And then, nag-ano din sila ng mga oras guys. Yung time is dim yung tawag niyan. So, hindi ako masyadong magaling sa time na. Nakalimutan ko na. Pero pag-aaralan nyo yon and dapat alam mo yon kasi itatanong yun sa'yo kung ano. So, next is, ano pa ba yung napag-aralan namin sa OWA? Sa conversation, wala masyado. Pero, yun nga, may mga numbers dyan. Kailangan masaulo nyo kasi kapag babae talaga guys, doon lagariin kayo. Pag sinabi ko sa inyong babae yung mag-aano sa inyo, kapag sinabi na babae yung magte-training sa inyo, doon i-double time nyo. Kung sa TESDA nag-aral kayo ng maigi para makapasa, dito sa OWA kapag yung babae yung magte-training sa inyo, triple yung gagawin yung aral kasi mahirap makapasa sa OWA, lalo pag siya. Pero pag si Sir Ken, yun nga, sabi ko, madali lang. And then guys, yung ibang natutunan ko pa sa sa amo ko dito is yung tubig is soy. Ayan. And then yung maganda is holing. Tapos hogway, magaling. Tapos yung yayay is naughty. Mina is it means you're mean or masama, salbahe yung ugali mo. And then next is hofana, yan yung parang galit ka. Halimbawa kapag nag-aano ka and medyo naiinis ka. Halimbawa sa amin nung
kasama ko, kaibigan ko, tumambay kami sa Shamshoy po, tapos biglang merong matatanda na nag-approach sa kaibigan ko, binibigyan niya ng 500 para daw sumama sa kanya yung kaibigan ko, mag-anuhan sila, so 500 yung bayad niya, tapos hindi namin alam yung ire-react, hanggang sa napikon ako, naalala ko yung alaga ko, kapag galit siya, sinasabi niya, ho, Fana. So, ginaya ko yon, sinabihan ko yung matanda, ho, Fana! Ayun, lumayas yung matanda kasi natakot siya kasi ibig sabihin nun, hindi ka na natutuwa sa ginagawa niya. So, ano pa ba? Kaya, medyo gamitin nyo yung word na yan kapag kapag naano nyo yan kasi at least may idea kayo. And then next is, ano pa ba yung maturo natin sa Cantonese na medyo pagdadaanan nyo din dito. Guys, advantage din daw kapag marunong ka mag-Cantonese kasi nga maintindihan mo yung pangbabackstab ng amo mo sa'yo. Yun nga lang, masasaktan ka kasi nga alam mo yung sinasabi nila. Ako hindi ko inisip or na pag-aralan yung language nila kasi nga ayoko na masasaktan ako kasi minsan alam ko na ako yung pinag-uusapan nila. So, hindi ko na minamind yung mga ganun-ganon. Kanjo, parang basta yung mga salita nila na iba, naiintindihan ko, hindi lang ako marunong magsalita. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye. So, try ko uli mag-count ng 1 up to 100 sa inyo. Okay?